Word, oo. Halimbawa, naglagay ka ng word na Tariela doon sa letter T ng dinagdag mong pilit. Isiningit mo. Anong ibig sabihin ng Tariela? Anong ibig sabihin ka ng Ako una, Tariela? magbibigay muna ako ng halimbawa, Tariela, isang taong mabilis magsalita, mabagal ang isip. Pwedeng gano'n. Di ba? Halimbawa lang. Bago tanggapin yun, makipag-ugnayan ka muna doon sa gumagawa ng diksyonaryo. Ngak lang ang alam eh. Ilalagay mo doon. Ikaw lang ang nakakaalam. Paano gagamitin yun? O pag ginamit mo yun, Ba, naintindihin nila? nagkakagulong. Vlogger pa ang pinag-uusapan. Sana nakinig siya doon sa konteksto ng pinag-uusapan na yan, doon sa yung TRICOM. At sa ngayon, di ba balik ko sa kanya kung si Tariela po ang kahihiyan ng bansa. Hindi siguro. dapat tagapagsalita ng West Philippines yan. Tagapagsalita pa naman. Yun na nga, ikaw pa naman dapat pangunan ng tagapagsalita. Di ba? Sana pumunta sa mga inaukula, ahensya ng gobyerno. Di ba? Sa buong mundo, ipatala na po namin ito na po. sa diksyonaryo. Sa diksyonaryo. Baka nakikinig siya, ibigay niya yung link sa atin din. Ipadadala ko sa kanya rin yung link para basahin niya. Doon sa mga talaan ng lahat ng karagatan, lahat ng pangalan na nandun. Yung halimbawa, Gulf of Mexico. Nandun. O Mediterranean Sea. Yung mga ganyan. Para sa ganun magkaroon siya ng kaalaman tungkol dito at huwag siyang magpapasya, huwag siyang hahatol nang hindi niya masyadong pinag-iisipan kung saan papunta yung sasabihin niya. Ang balita, Ako naman pinload yun sapagkat alam ko, kailangan yun ang pag-usapan. yun, tama kayo. At maraming dapat maliwanagan. O di ang nangyari ngayon, nabuksan ang isip nila ngayon. Kung hindi ko ginamit na halimbawa yun, ay baka mamaya pinagkibit balikat lang nila. Ayun, At tama-tama ka, mamaya ko, may reaction nga ang Pangulong Bongbong tungkol dun sa inyo. Napanood nyo ba? Hindi pa? Hindi pa. Mamaya, ipanonood namin sa inyo ni Nelson. Ang ganda ng reaction niya tungkol dyan sa may West Philippines na yan. Anyway, kasi naman ko, sabi niyo nga, last day at last Friday, nasagot niyo naman ito eh. Ano bang gusto niyo, para matapos na yung usapin ng West Philippine Sea, ano pa ba ang gusto niyo banggitin tungkol doon? Hindi. Siguro idadagdag ko na lang na unti-unti naman marami ang nakakasunod sa paliwanag. Ang totoo niyan, ang kinatutuwa ko, yung mga kaibigan natin na alam nating nasa mataas na bahagi ng ating lipunan na hindi pala rin nila masyadong kabisado. Kaya pilit nilang itinanong sa akin, bro, anong isa? Paano ba sasagutin ito? Ibig ko sabihin ngayon, hindi rin niya kabisado. Kaya lalo akong natuwa na yung palang pagkakagamit ko, yun ang tamang paraan para pag-usapan talaga. Sapagkat ang gusto ko lang namang maging pamantayan nung ating kung ang pag-uusapan natin ay yung ating sigalot sa bahagi na yan ng ating mundo ay yung kung paano natin ginamit yung West Philippine Sea. Tayo lang ang may kagagawa nun eh. Tayo lang yun. Hindi ka bahagi yung Community of Nations. Sila, hindi pa nila alam na yun ang katawagan na ginamit natin. Bagamat sa atin, yung kabuuan ng West Philippine Sea, ito yung exclusive economic zone. Alam na natin po, bilang Pilipino. Napalagi ko nga sinasabi, kaya pangalanan natin, kaya hindi. Sabi ko, yun ay sariling atin. Ayaw ko lamang kasi na kung minsan tayo ay nagiging tampulan ng katatawanan dahil ginagamit natin, tayo lang nakakaintindi. Yung iba, ano may pinag-uusapan? Yun ang ayaw ko eh. Katulad ng ipinaghalimbawa natin nung nakaraan. Bigla na lang tayong gagawa ng isang bagay na hindi natin isasangguni doon sa mga organisasyon na pandaigdigan na sila may kinalaman. Halimbawa, para ilagay nila yung ating mungkahi na pangalanan natin ito. Kasi hindi ganun kasi Solusyonan na natin ito, Kong, di ba? Hindi tayo lang ang gagawa. Nagsimula yan doon sa pang-uurot nung dating Secretary of State, yung Hillary Clinton, nung pumunta rito. Kasi nakikita niya yung taas ng usapin tungkol dito. Para lamang siguro maitaas niya yung ating moral, Yan ay kay West Philippine Sea. So ang ginawa ng ating dating Pangulo, dalas naman sila. Sinamantala na nila. Pwede rin naman sana yun. Pero halimbawa, bukod sa ganun, meron sanang tahimik na gumawa, kinausap yung pandaigdigang patalaan ng mga mapa ng ating karagatan sa buong daigdig. At ipakiusap natin kung ano man yung proseso, matagal man o hindi. Para sa ganun, ay maitala talaga na yun ay mula ngayon, ay tatawagin siyang West Philippine Sea. Para kapag pinag-uusapan at kinotya, ginugel nila, makikita nila na meron nga. Sabi ko dun sa isang kaibigan natin, ayaw ko lang malagay tayo sa alanganin. Tandaan mo nga ako, ito'y sariling atin. Ito'y exclusive
economic zone. Kahit sa anong paraan hindi natin pwedeng ibigay. Depensahan natin hanggang sa huling patak ng ating dugo. Oho. Pero gawin natin ito sa isang paraan na hindi tayo magmumukhang tanga. Yan. Kinikilala ng buong mundo. Nakikilalanin tayo ng buong mundo. Wala ka rito pero ginawa namin example. Opo, napanood ko ngayon, Kong. Yung street na papunta doon sa lupa ni Nelson. ni Nelson. Ginawa natin Lubaw Skinita, di ba? Lubaw Street. Hindi, papunta sa iyo yung major street, Subarjaga Street. Ayan, oho. Ngayon, siguro ka ako naiinggit ka, Nelson, yung papuntang maliit na ginawa niyang Lubaw. Nelson Lubaw Street. Ayan, oho. Hindi man lang niya ikoninek, hindi man lang niya isinangguni sa barangay. Oho. Hindi niya isinangguni sa patalaan kung paano gagawin yun, sa munisipyo kaya, para magkaroon ng ordinansya man lang. So kapag kaya nakasakay ka ng tricycle, yung tricycle may waste. Opo, baba mo nga ako din sa ganitong lugar. No? Hindi niya mababasa sapagkat ikaw lang ang gumawa. Ganun lang ang paghalimbawa. Pero sasabihin nila, aba, si Kong Marcoleta, maka-China pala ito. Nako. Saan ka naman nakakita? Kaya sinisisi ko naman yung isang Commodore na yan. Oho, yung J. Tariela, Kong, nako. Commodore ka pa namang naturingan. Magbasa Coast ka. Guard pa naman siya, no? Hindi ko lang alam yung email niya. Kung hindi, bibigay ko sa kanya yung link. Opo. Doon babasahin niya. Lahat ng pangalan ng karagatan, kay lake ito, kay Gulf, kay ocean, kay nakasulat lahat doon. Ibibigay ko sa kanya para sa ganun magkaroon siya ng referensya. Kung bakit ko sinabi, sa ganang atin, meron tayo lang nakakaalam. Kasi nga po, Kong, nasapatan na si Commodore Tariela na ang Pilipino, alam lang niya West Philippine Sea, pero hindi siya nasapatan. Dapat ang buong mundo alam. Kasi hindi siya nakinig, kasi nga yung vlogger ginagamit niya eh. Yun, Yung vlogger pag buong mundo eh. O edi gumugulo. Kasi ano ba yung pinag-uusapan ng mga Pilipino at ganito nag-aaway? Hindi ngayon na lang pinag-aaway. Kaya nga sabi ko, tama ka ako, Mr. Executive Director, ng Sige daw, Ramos, CICC. Opo. CICC. Opo, oo. Na ang panukala mo nga ay kailangan nating palawakin ang kaalaman ng ating mga mamamayan kung ang pag-uusapan ay yung sigalutan dito sa panig ng South China Sea. Ititingnan mo nga ito. Isip-isipin mo, isa sa palas ay hindi nakakaintindi. Yung mismong Commodore na yun. Yun pa naman, Kong, ang spokesperson for the West Philippine Sea. Isip-isipin mo, Patakin niyo ikaw ang tagapagsalita, ililigaw niya talaga eh. Hindi ba? Maaaring hindi niya sinasadya, pero dahil sa pagmamadali niya, nagagawa siya ng hatol nang hindi man lang siya nag-aaral. Yun na nga. O itingnan mo yung nailigaw niya, binastuloy ako. Nasaktan pa ako sa sinabi niya. Kung alam niyo kung bakit? Sabi niya, si Kong Dante Marcoleta ay kahihiyan sa kanyang pamilya, kahihiyan sa organisasyong kinabibilangan niya. Isa po yung organisasyon natin. Ibig sabihin, ikinahihiya din ba namin kayo? Mabilis nga siyang magdesisyon, Ay, mabilis nako. nga siyang gumawa ng konklusyon. Kaya nga isang example ni Nelson, nung nag-uusap kami, ikaw baka ako Nelson, pwede ka bang maglagay ng isang bagong kataga sa diksyonaryo nang hindi mo iugnay doon sa mga tagagawa ng mga diksyonaryo? Bago yan. Kasi ang isang kataga dyan, bago tanggapin. Ay, opo, kailangan pinag-usapan mabuti yan. Recognize. O ano ka ang ilalagay ko kung sabi niya. Halimbawa, word, Halimbawa, naglagay ka ng word na Tariela doon sa letter T ng dinagdag mong pilit. Isiningit mo. Anong ibig sabihin ng Tariela? Anong ibig sabihin ka ako ng Ako Tariela? naman, magbibigay mo na ako ng halimbawa, Tariela, isang taong mabilis magsalita, mabagal ang isip. Pwedeng gano'n. Di ba? Halimbawa lang. Bago tanggapin yun, makipag-ugnayan ka muna doon sa gumagawa ng diksyonaryo. Nak lang ang alam. Ilalagay mo doon, ikaw lang ang nakakaalam. Paano gagamitin yun? O pag ginamit mo yun, Ba, naintindihin nila? nagkakagulong, vlogger pa ang pinag-uusapan. Sana nakinig siya doon sa konteksto ng pinag-uusapan na yan, doon sa yung TRICOM. At sa ngayon, di ba balik ko sa kanya, Kong, si Tariela po ang kahihiyan ng bansa. Hindi siguro. dapat tagapagsalita ng West Philippine Sea. Tagapagsalita pa naman. Yun na nga, ikaw pa naman dapat nagpangunan ng tagapagsalita. Di ba? Sana pumunta sa mga inaukula, ahensya ng gobyerno. Di ba? Sa buong mundo, ipatala na po namin ito na po. sa diksyonaryo. Sa diksyonaryo. Baka nakikinig siya, ibigyan niya yung link sa atin din. Yan, oo. Ipadadala ko sa kanya rin yung link para basahin niya. Doon sa mga talaan ng lahat ng karagatan, lahat ng pangalan na nandun. Opo. Yung halimbawa, Gulf of Mexico. Ayan, opo. Nandun. O Mediterranean Sea. Yung mga ganyan. Para sa ganun magkaroon siya ng kaalaman tungkol dito at huwag siyang magpapasya, huwag siyang hahatol nang hindi niya masyadong pinag-iisipan kung saan papunta yung sasabihin niya. Ang balita ko kasi, Gong, gusto rin magpasikat niya kasi gusto maging Commodore ata ng Philippine Coast Guard. Noon pa, bago magpamasok si Gaban, nag-intention na yan na gustong pumasok, maging Commodore, o maging ng Coast Guard Chief. Mukhang hindi napapansin. Kaya ngayon, yun ang bali-balita natin. Ngayon, baka sakali mapili ng Pangulong Bongbong kung magretiro yung commander ng Philippine Coast Guard, baka mapansin siyang mapili. Pero sa pangyayaring ito, Kong... Mas maganda, Jen, kung tanungin natin ng Pangulo. Anong masasabi niya sa sinabi ni Kong Dante? Sinabi ba niya na tama si Tariela eh? Tama. Tingnan natin. Ito, Kong, ipanonood namin sa inyo. Mga kabayan, panood niyo po reaction ng Pangulong Bongbong. Tinanong siya tungkol dyan eh.
Kasi he's expressing his opinion. When I see him, lulukuhin ko siya. He's a candidate, so he has to grab headlines, di ba? So tama yung ginawa na for a candidate. Ngayon, ever talking about him na. magaling talaga siya sa ganyan. Ako kung naniniwala, kaibigan niyo talagang Pangulong Bongbong. Talaga pag nag-uusap kami niyan, kami dalawang nagbubulungan kami. Opo, oo. Kaya kapag nakausap ko naman siya, bibiruin ko din siya. Ayun, ano sabihin niyo, Kong? Mr. President, tanggalin mo si Tariel. Kahihiyan ng ano yun? Kahihiyan ng Coast Guard yun. Kahihiyan ng, hindi lang ng Coast Guard, ng buong mamamayang Pilipino. Yun, O isip-isipin mong magsasalita ka out of context. Ayun na nga. Hindi mo lang pinakinggan ang kabuuan ng mga pinag-uusapan bago ka gumawa ng konklusyon. Kaya nga po, kung ako naniniwala, sabi ko sa inyo, may mga opisyal ng ating pamahalaan, mabilis ang bibig, mabagal ang isip. Pero actually, at ibubulong ko rin sa Pangulo. Ano pa po sasabihin? Pangulo, hindi ko opinion yun, ha? Opo. Kasi Yun nga. kung gusto mo, kaya lang marami kang ginagawa. Opo. I-email ko na lang kay Executive Secretary Opo. yung link para makita niya yung pangalan ng lahat ng mga listahan. Maliliit, malalaking dagat, nakalista lahat diyan. Kumbaga, yan ang encyclopedia ng lahat ng mga dagat. Ayan. Mamaya kung tuloy natin, meron lang tayong kasi meron tayong bagong batas. In fairness, doon naman sa maritime law, Kong, kasi mukhang, mamaya, balikan natin yan, Opo, yung baseline, mukhang sinabit na ito sa United Nations at mukhang tinanggap naman. Yun ang proseso. Ibig Yun na nga sabihin, po. kung tatanggapin, may proseso yan. Yun. Mamaya, Huwag nating uunahan yun. balikan natin yung punto ng West Philippine Sea. Kasi nga, meron tayong kapapasang batas, parang less than a month pa lamang na pirma na po yung Maritime Zone Law at mukhang isa sa sinambit nilang sa United Nations ay ito na pong yung West Philippine Sea. Kabilang na po yung pangalan na yon. Pero Labas ninyo yung batas. Alam ko may batas yan eh. opo. RA 120 blah blah. At ang proponent pa nga yata, yung ating kaibigan na Senador Francis Tolentino, Kong. Sa Senado. Opo, sa Senado. Mabuti kung meron tayong kopya. Ay ka lang. Sayang, hindi data na i-ready. No? Pero at least, ang point ko lang naman dyan, Kong, ay ngayon po, meron tayong batas para dito. Na ito, ang proseso ata, isinabit sa United Nations yung pangalan na yon at tinanggap naman ng United Nations po. Pagtatalunan yan sapagkat makakarating hanggang Security Council yan. May proseso pa ho ba yun? Kung tinanggap agad? Kasi ang kabuuan na kung saan mo kinuha yung South China Sea ay yung West Philippine Sea. Opo. South China Sea ang pangalan. Ayun. Hindi natin sinasabi na kung mo nakalagay South China Sea, Opo. pag-aari ng China, dapat nating ipaliwanag. Kung paano yung Indian Ocean Opo. ay hindi sa India. Ang South China Sea, hindi rin sa China. Ayun. Yun lang ay taguri, yun lang ay pangalan. Pero kung mo yun ang pangalan, hindi natin basta mapapalitan. Hindi naman pinag-uusapan kung mo na pangalan sa'yo. Opo. Sa'yo na. Isip-isipin yung laki ng Indian Ocean. Yung Pacific Ocean naman. Ayan, opo, Hindi naman kay Pacifico yun. Pacific lang ang pangalan. Sapagkat kalmado yung dagat, yung ocean. Ngayon, pagtatalunan ngayon, baka mamaya dahil magkaroon yan ng emotional na attachment dyan. Opo. Baka mamaya sabihin ng China, wag na. Gano'n, no? Wag na. Halimbawa, kung umayaw ang China, hindi bibigyan ng recognition. Baka hindi rin maitala. Oo nga po, no? Ang tutuusin ko, tinignan ko nga, yung record ng UN website nila, meron noong pang 2009 na nakalagay doon yung tungkol dun sa Philippine baseline. Pero tinututulan ng China at Vietnam. Ayun. Yan nga yung sinasabi ko eh. So disputed pa rin. Tayo, okay lang dahil tayo nagkakaalaman. Okay? Sige, pangalanan natin kung gusto natin. Lamang kasi yung pinag-uusapan yung mga vlogger. Opo. Nakagagawa ng vlog, sasabihin ganitong pangalan, wala pa nga yung pangalan na yon. Hindi pa nga tinatanggap sa pandaigdigang katawagan ng mga dagat. So kailangan magpakaingat tayo kasi napupulaan tayo. Yun lang naman ang pinakikiusap natin. Sapagkat nakiusap din yung CICC. Si Yusek Ramos. Na anuin po natin, i-educate po natin ang ating mamamayan kasi po marami pong complex issues dyan na hindi pa naliliwanagan. Nagagamit po ng vloggers. Kaya imbes na maka-educate po, lalo pong nagkakagulo-gulo. Yun ang problema. Tama.
Yun palang ano, no? Hindi na ako lalayo kong, Laguna de Bay. Paano yung hakop na Rizal? Laguna de Bay pa rin yun, di ba? Oo, kung tutusin, akala mo sa may-ari, Laguna, Oo, di ba? buong Laguna. Tayabas Bay. Sabi niya, di ba? Oo. Akala mo sa Tayabas lang. Hindi ganun. May mga sakop na. Pangalan lang talaga yun eh. Pero sa pandaigdigang patalaan, nandun yung Tayabas Bay. Ayun, Nandun yung Laguna Laguna de de Bay, Bay, di opo, ba? oo. Oo, nandyan ang Lingayen Golf. Yan. Manila de Bay, sakop din ng Bulacan, Oo, Cavite. kaya Di nga. ba? Hindi ko malaman kung nagiging emotional sila. Si Kong Dante anti-China. Alam mo, nagiging kamangmangan eh. Naawa, hindi ako nagagalit sa kanila. Naawa pa nga ako pagka ganito yung ginagawa nila. Lalo na yung Commodore na yan, Ayun. na nagpasimuno ng lahat ng ito. Tataka nga Ngayon ako pala, kung... gusto lang niyang ma-promote. Alam niyo, Kong, nagtataka rin ako kasi, di ba, nabasa natin, Nelson, pati si dating DLG Secretary, Rapi Aluna, nakisang-ayon pa sa kanya. Kasi pinagbatayan niya yung statement statement. niya, Oo, no? hindi naman yung statement ni Tariela. Nakita mo, akala ko yung alunan na yun. Ay, matalino huyod, Kong, di ba dapat? Oo. Buong akala ko, ganun katalino yun. Oo. Nakita mo, kamangmangan din pala yung kanya. Parang pumanig pa sa doon sa ibig sabihin ni Yun ang hindi ni Commodore. maganda. Yun ang hindi maganda. Isip-isipin mo, inaakala natin na mamamagitan sa katuwiran. Akala natin, nalalaman niya. Isa rin pa palang hindi nakakaintindi. At yung abogado kong na inimbitahan nyo doon sa kamera, yun din ang ginamit na batikos laban sa inyo. Sino yun? Yung, alam nyo na, kung sino man yung abogado na yun, na nagtuturo doon sa isang prominenteng eskwelahan. Hindi ko naman maintindihan ba't tinanggap yun ng eskwelang yun. Oo nga po, ako duda rin ako. Bakit nga, no? Isang Totoo reputable. kaya yan. I-research nyo nga, baka naman sinabi niya lang yan, pero baka nag-apply, hindi tinanggap. Aywan ko lang, kasi sabi Yung nila. ganong... Ipinamamarali niya. Nung isang araw ngayon, nagpa-exam ako doon. May mga ganun-ganun pa sa... At saka yung hindi ganun yung umpisa niya eh. Ako po'y abogado kanya at ako po'y nagtuturo sa ganito. Opo. Dahil nga po, kung busy ako kung minsan, hindi ako nakakapag-vlog, hinahanap po ako ng mga May siyam na vlog daw po, isang araw kong Hinahanap ako. Opo. Asus, Mari. Ibig sabihin, kung siyam na vlog isang araw, di wala nang trabaho pala ito. Hindi na ito nagpa-practice kong, di ba? Hindi ko malaman kung paano hinahanap eh. Nako po. Ano yung tanongin ko siya, kahit isa, wala siyang masabi. Mayroon pang isang abogadong babae na naman, gagaling-galingan din kong. Kayo daw ang nagsubo sa TRICOM para imbitahan yung abogado na yon. Yun ang kanyang konklusyon. Bakit? Hindi nga ako membro doon. Yun na nga po. Sabi ko, paano siya makapagbibigay? Yun nga ang motion niya, hindi tinanggap eh. Hindi Yun ba? pa kayo mag-submit ng pangalan para kung sinong imbitahan. Sabi niya, hindi, ako sa tingin ko, Anya, si Kong Dante ang talagang nagsubo, nakiusap sa TRICOM para imbitahan itong si Atty. ganito. Nakita mo, puro lang sila, puro lang sila haka-haka. Ngayon, mapapansin ng mga kababayan natin kung sino lang ang nagsasabi ng totoo. Ayun. Pati nga yung motion ko, hindi tinanggap dahil hindi ako member, di ba? Oo nga, oo. Pero makikita mo, doon sa isang komite, yung Congresswoman Franz Castro, hindi na siya membro doon, pero siya yung nag-motion para ipakulong yung Solaika Lopez. Ay, hindi ba siya membro doon? Hindi siya member tinanggap. Hindi ba nag-appearan pa nga sila ng mga membro, Oh, ng pero chairman? hindi siya, alam ko hindi siya member doon eh. Ganun ba? Kinongratulate niya siya. Checkin nyo kung member siya ng good government. Ganun ho ba? Bakit hindi nyo ba pwedeng i-check? Ay, check ko natin yan. Committee on Good Government. Tapos ipakikita ko sa inyo, Oo. bago tayo magtapos, Opo. na siya mismo ay pinayagan na mag-motion. Tinanggap ko. Napanood natin yun eh. Opo. So makikita mo ngayon kung sino yung inconsistent. Pa-check mo doon sa ating staff. Pag kayo hindi pwede. Kung miyembro siya ng good government. Government Good government yun, hindi ba? Opo. Nung si Sulaika Lopez pinakontempt niya. At Sige, pagkatapos nga i-contempt niya, umakyat siya doon sa may podium, di ba? Nagkamayan pa sila. Kasi may nag-fist nagsabi bump. sa akin na hindi siya member. Ako naman, marami akong ginagawa. Hindi ko na-check. Kaya baka gusto nung check-in. Oho. Check naman sa avatar ni Nelson. Yan, Marami yan. pa naman panahon eh. Anyway, Kong, last na lang sa punto nitong West Philippine Sea. Kasi ngayon ho, kung naobserbahan natin. Wala nga West Philippine Sea. Ito yung punto South lang. China Sea. Ang punto na lang dito ngayon ko sa huli, kasi para at ito maulit-ulit natin, para bagang ang politika at ang kampanyahan ngayon sa Pilipinas, isang pro-China at saka isang anti-China. Di ba? Yun ang Na hindi dapat mangyari yun. Sapagkat Nagtataka nga ako eh. alam mo, yung pangungusap ng Pangulong Bongbong, sa unang zona niya, natatandaan ko pa, Opo. ang Pilipinas
is a friend to all and a foe to none. Yes. And a foe to none. Ibig sabihin, kaibigan nating lahat Aha. at wala tayong kalaban. Walang wala tayong kaaway. kaaway kahit isa. Eh yun naman ay nakasalig doon sa neutrality policy ng ating saligang batas. Oho. Yung independent foreign policy. Tama po. Oho. Kaya hindi dapat magkaroon ng pro-China, anti-China. Dapat kaibigan natin lahat ang mga bansa. Ayun. Yan ang tamang polisiya sapagat yan ang nakasalig sa ating saligang batas. Oho. Well, yun po ngayon kong ang trend ng kampanyahan. Oo, pero balikan natin. Sinasabi si Nelson Oo. kanina, nakita niya na matagal nang ipinipilit nga yan. Yung West Philippine Sea na ipangalan. Meron tayong bagong Maritime Zone Kaya Law. gustong ipasinag dyan. Kasi ako, kabisado ko yan. Opo. Makikita mo lamang yung salitang West Philippine Sea, Section 2 at saka Section 5 ng bagong batas na yun. Ganun po. Oo, So, eh, hindi ngayon, nakadeklara talaga. Hindi. Hindi, sinabi na, lang, itong karagatan na to ay tatawagin nating West Philippine ganon. Sea. Pero tayo lang yun. Oo, hindi pa recognize. Kaya nga, domestic law natin eh. Ang pinag-uusapan mo natin, pagka isinama mo yung sigalutan sa South China Sea, international law na eh. Ayun nga, tama. Kaya pinipilit kong sabihin sa kanila na i-distinguish po natin ang domestic law at saka yung international law. Para hindi po tayo nalalagay sa alanganin at hindi po tayo napapahiya. Para ito'y Yun lang naman ang para sa akin. Para ito'y matapos akong sino ang dapat gumawa nito para kilalanin ng buong mundo. Yung proseso, ipakiusap natin, kikilalanin po ninyo. Kasi po, ito pong karagatan na to, kaya namin nilagyan ng West Philippine Sea, ito po yung aming, ito po yung sakop exclusive ng zone. aming exclusive Economic economic zone. zone. Opo. Sa totoo lang, ito naman po pinayagan po ng UNCLOS, kaya payagan po ninyo na tawagan namin ito na West Philippine Sea. Yun, kilalanin Pagka ng buong nagbotohan, mundo. halimbawa, in-approve, inilagay na yung West Philippine Sea, matibay okay na. na tayo. Yan ang Meron ibig na. sabihin. Meron na. Yun pala ang proseso. So, Sa haba-haba ng panahon. Isip-isipin mo yung Tariela, guguluhin niya ito. oho. Dapat pala siya ang manguna sa pagpipetisyon kung ano dapat gawin, di ba? Yaman din Hindi siya lamang. pwedeng manguna, hindi niya naiintindihan. Eh. Hindi pala numero. Baka mapunta tayo kung saan. Ha? Anyway, Sino hinahanap niyong